Ayun na, breaking news mga kababayan. Attorney Romulo Macalintal nagsalita na at hindi po nakapagtiis si Attorney Romulo Macalintal. Talaga hong binanatan po niya itong si Senator Amy Marcos patungkol po sa postponement ng barangay at SK election. So ito po, panoorin po natin yung panayam kay Attorney Romulo Macalintal sa programa po ni Sir Ted Pailon sa 105.9 True FM. Ito po, panoorin po ninyo mga kabayan. Magandang umaga sa iyo, Ted, at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Opo, attorney, di ho ba ito pong November 2 barangay at SK elections ay actually postponement na nung una pa? Yes, so yan ay postponement noon, dapat ay December 2025. Dapat yan ay yun ang na-postpone na halalan. Na ngayon ay gusto na naman silang i-postpone. Sinasabi ko na nga nung challenge ko yung postponement na yan, sinabi ko sa ating Korte Suprema na yan ay hindi na pag-aralan, postponement. Kasi ako, November 2, yan ay napakasagradong araw para sa ating lahat. Ngayon, nabasa ko na ginagamit ngayong dahilan yan na sinasabi nila na kasi November 2, yan ay araw ng mga kaluluwa. Kaya dapat ginagalang natin yan. Yan ang sinasabi ngayon ni Senator Amy Marcos. Samantalang, yun ang hindi nila pinansin yun noong mga araw na ginawa nila o inaman nila yung batas na nag-postpone December 2025 election. Ngayon, andito na naman sila, magpo-postpone na naman. Opo, naalala ko, hindi ho ba kayo'y dumulog sa Supreme Court ba? Dito po sa postponement na ito, na una? Yes, so nung una, yung October 2023 barangay election, yun ang aking challenge. Sabi ko, bakit yan ay postpone? Ang sabi ng Korte Suprema, tama si Atty. Macalintal, hindi dapat ma-postpone yan kasi wala namang dahilan. At saka hindi po pwede yung realignment ng pondo. Kaya ang ginawa ng Korte Suprema, dahil sa hindi nga natuloy yung October 2023, ang sabi niya, kailangan sa December 2025 na nating idaos yung halalang yan. Pagdating ng malapit na yung December 2025, binago na naman nila, nagkaroon sila Republic Act 12232. At sabi, i-postpone natin December 2025 ng ibang date. Challenge ko na naman yan. Kaya lang, hindi ko malaman dito sa ating Korte Suprema, biglang-biglang nagbago ang ihip ng hangin. At ang sabi nila, ay pwede nang i-postpone yan kasi hindi naman actually postponement, kundi pagbabago lamang ng term of office. Ginano nila. Kaya sabi ko, pabihira naman ang ating Korte Suprema. Hindi ba nila nakita na yung December 2025 ay pinospone nga yun at yung postponement na yan ay pinagbawal na doon sa Macalintal versus Comelec. Wala tayong magagawa. Kaya nakakahina ng loob ang bagay na yan. Anyway, sige po. So ngayon po, attorney, itong sitwasyon, ano po? So meron na ho tayong petsa, November 2, 2026. Nga lamang po, dalawang kaisipan. Yung una, ang sinasabi para makatipid in the light nga po nitong ating krisis, no? Pero ang sabi naman po ng COMELEC, napakinggan ko yung panayam, hindi actually makakatipid. Mas lalaki daw po yung gastos, no? Kapag na-postpone. So ngayon po naman, ito si Ate Amy, ikinakatwirang ka ninyo, yung dati sinasabi na yung palang petsa mali na eh. So, ano ang take nyo ngayon dito kung sila po na naman magpo-postpone nito? Nawawalan na rin ako ng lakas ng loob na pumunta sa Korte Suprema kasi parang baliwala na sabi sa kanila naniniwala na sila sa mga sinasabi mga postponement kahit na walang dahilan. Ako, gusto ko sanang i-challenge yan pero ewan ko, pagdating ng panahon yan, titingnan ko lamang kung talagang magkakaroon pa ako ng gana na yan i-question dahil sa parang wala ka namang suportang makita sa mga dapat na ahensya ng pamahalaan na sumuporta na ipagtanggol ang karapatan ng mga mamamayan. Iyan ay talagang pagyurak sa ating karapatang makaboto. Kitang-kita naman yan na political gimmick lamang yan, pero pinagbibigyan pa rin nila ang ating mga politiko. Attorney, pwede pong mapagod pero bawal sumuko, Nakakapagtampo na rin sa ating Korte Suprema. Mabuti na lamang doon sa aking nag-question ko yung pag-postpone ng December 2025. Mayroong 5 mabibigat na justices, mga senior justices na nagsabing hindi dapat i-postpone yan. Disguised lamang yung sinasabi nila na
kunwari, babaguhin daw ang term of office. Kung babaguhin mo ang term of office, di i-apply mo sa yung halalang yan at huwag mong ipopostpone at mag-hold over na naman tayo. Kaya sana may mga tao rin naman magko-question palagay ko niyan. Pero minsan nakakasama na rin ang loob kung wala kang makitang suporta man lang sa mga ibang mga organization na dapat ay susuporta sa atin. Okay, sige po. So, kumbaga po, attorney, inyong ito nabanggit ang katwiran po ninyo. Pero pwede ho ba for the end time lang, sa simple ho at maiksing paliwanag, bakit ba hindi dapat ito ipinagpapaliban na barangay at SK elections? Go ahead. Una, ang Kongreso walang karapatang mag-postpone ng halalan. Yan ay pinagsinabi ng ilang mga justices ng ating Korte Suprema. They have the power to fix the term, but not to postpone the fixed term of office. Ibig sabihin, kung itinakda mo na yung halalang yan, hindi mo na pwedeng i-postpone yan. Kasi pag na-postpone yan, maglalagay ka ng mga holdover, na yung holdover na yan ay appointed na ng ating legislator. Na sa ilalim ng ating saligang batas, hindi naman pwedeng mag-appoint o i-appoint ng mga barangay officials kundi dapat sila ay elected. Kapag ka na-postpone yan, yung mga holdover na yan, hindi hold office without the mandate of the people. At higit sa lahat, tinatanggalan tayo ng karapatan natin na maghalal ng ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Iyon ang mabigat na dahilan na hindi dapat tanggalin ng ating karapatan na pumili kung sino mamumuno sa atin. Dito, parang sa kumpas na laman ng mga politiko, okay na. Pagbibigyan natin, postpone natin para maganda ang kanilang image sa mga barangay officials pagdating ng halalan. So, saka malaki na ang paghahandang ginawa ng Commission on Elections. Pagkatapos, ipopostpone mo, ano na mangyayari sa perang yun? Na yung ginastos para sa preparation sa 2026 election. Parang baliwala sa kanila yung pera. Parang yung pera ng pondo ng pamahalaan, okay lang yan, nakagastos na tayo. Parang binabaliwala lamang nila na yung mga nagastos ko, napakalaking halaga na para magamit sa iba pang mga pamamaraan. Pero sa ginagawang ito na postponement na naman, pinakikita ng ilang mga mambabatas na talagang baliwala sa kanila yung paggastos na yan ng hindi nagkakaroon-katuparan para sa kapakinabangan ng ating taong bayan. Salamat muli po na marami, attorney, sa inyo pong paliwanag na ito para kami ay muli mamulat sa realidad po at katotohanan. Opo. Nakakatawa niya nung pinuspon yung December 2025 election, sabi ng Malacanang, dapat mapostpone yan dahil meron tayong BARM election. Ang sabi ko sa Korte Suprema, Mr. Supreme Court, anong klaseng dahilan yan? Paano kung yung BARM election ay hindi matuloy? Hindi nga natuloy. Ano nga nangyari? Hindi nga natuloy. Napakaliwanag, Hindi nga natuloy yun. Ngayon nga, delikado na ma-postpone yung September 2026 election. Nako. Kaya tayo talaga, dapat ang ating tao bayan mambuboto. Bumoto naman tayo ng tama sa susunod. Matuto naman tayo. Matuto naman tayo maglagay ng mga taong talagang may concern sa taong bayan at sa ating mga pamamayan. Oo nga, attorney, parang binabaliwala na po yung ating karapatan na pumili sa ating mga pinuno. Para talagang baliwala talaga. Parang baliwala tayo sa kanila. Alam mo, attorney, parang parang ako nararamdaman ko yung napapagod na yata kayo, pero pwede ba, attorney, kuha muna kayo ng buwelo, wag ho tayong susuko, alam mo naman ako, tatanggap na ako ng 10,000 next year. Kaya medyo nagre-relax lang muna tayo. 80 na po kayo next year, 80 na kayo. Next year, mag-80 na tayo. Kaya kailangan medyo relax muna tayo. Ganun, attorney. Pero ganun pa naman ang parang ating panalangin. Sana'y magkaroon pa rin tayo lagi ng lakas ng loob. At ako namin naniniwala sa poong mic palagi. Yan lagi aking sandalan na atin. Opo. Sige po, so attorney, kami po nandito para kayo bigyan lagi po ng lakas din ng loob, para to encourage you to keep fighting, para po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Opo. Nagkaganyang may mga taong katulad mo, Ted, at mga iba pa na susuporta, laging lumalakas naman ang ating loob. Parang yan ang adrenaline natin para ituloy natin ang laban. Sige po. Salamat po na marami. Thank you. Salamat po, attorney. Mabuhay po. Thank you. So ayan mga idol at mga kababayan, narinig po natin mismo kay
election lawyer Attorney Romulo Macalintal na ito nga pong si Senator Amy Marcos ay isa sa mga dahilan kung bakit naging November 2, 2026 yung schedule po ng barangay at SK election. Kasi nga po, binuspon po nila yun pong December 2025 BSKE at ginawa po nilang November 2, 2026. So, ngayon ikakatwiran o idadahilan ni Senator Amy Marcos kaya gusto na lang i-postpone na naman ulit itong November 2, 2026 kasi kasunod lang daw ng undas kaya gusto nilang ilipat ulit, i-postpone ulit at gawing October 2027. So talagang binanatan po ni Attorney Romulo Macalintal na talagang hindi po pinag-isipan yung batas na ginawa nila noong postponement ng 2025. At hindi lang po si Senator Amy Marcos yung binanatan ni Macalintal, maging yon pong mga justices yung Korte Suprema na sabi nga niya medyo nagtatampo na siya sa Korte Suprema mga bayan sapagkat may nauna na silang desisyon noong 2023 postponement. Sabi po ng Korte Suprema bawal po yung postponement, unconstitutional yung pagpapaliban noong 2022. Bakit biglang nabago yung desisyon ng Supreme Court nung ipinagpaliban ng mga mambabatas yun pong BSK December 2025? Kasi ayon daw po sa Korte Suprema nag-fix lang daw ng termino yung mga mambabatas, ipinix yung termino ng mga barangay officials kaya declared constitutional, sabi ng Supreme Court. Pero nakaakibat po doon sa pagpipix ng termino yung postponement ng December 2025. Ganon din mga bayan yung naging resulta, na-postpone din po yung December 2025. Kaya medyo nagtatampo na itong si Attorney Romulo Macalintal sapagkat pabago-bagoan niya yung desisyon ng atin pong Supreme Court. Kaya dito po sa postponement na naman, sa planong pagpapaliban na naman ng November 2, 2026 BSK, medyo nagdadalawang isip na. Sabi ni Attorney Macalintal, nakakawalang gana na dumulog sa Korte Suprema kasi parang hindi naman pinapanigan ng Korte Suprema yung naging pag-question na noon ni Attorney Romulo Macalintal na yung postponement nga po ay unconstitutional o labag sa saligang batas. So medyo nawawalan na ng pag-asa, nawawalan na ng lakas ng loob itong si Attorney Romulo Macalintal sa pag-question sa postponement ng BSK. Pero abangan pa rin po natin mga bayan kung sakaling maging ganap na batas, ito pong panukala nila na postponement ng November 2, 2026. Abangan po natin kung questionin pa rin ni Attorney Romulo Macalintal sa Supreme Court yung legality ng batas na kanilang gagawin. So manatili po kayong nakaantabay at sana po ay mag-subscribe kayo para maging updated po kayo sa mga usapin patungkol po sa postponement ng November 2 BSK. Hanggang dito muna yung ating update mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat.